Magandang gabi kapatid kaibigan, narito na naman po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na Let's face the reality of truth. Someday we will live here on earth. Iyan po ang topic na ating tatalakayin sa gabing ito. Kapatid kaibigan, ito ang nais kong talakayin dahil ito ay napapanahon sapagkat ilang araw mula ngayon ay gugunitain na naman ng sangkakristyanuhan ang tinatawag na All Souls Day or Araw ng Kaluluwa. At kasabay ng paggunita, ang mga tao ay pumupunta sa libingan ng kanilang mahal sa buhay upang alayan ng iba't ibang uri ng bulaklak at marahil siguro ay ipinagdarasal din nila ang mga mahal nila sa buhay na namayapa na. Kapatid kaibigan, mahal mo ba talaga ang iyong mga mahal sa buhay? Kung ganon, gumawa ka ng hakbang na maipadama mo sa kanila ang pagmamalasakit at pagmamahal mo, hindi lamang sa panahon sa araw ng mga patay, kundi higit lalo sa lahat sa mga panahon na sila ay buhay pa, na sana mabahaginan mo sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo patungkol sa may kinalaman sa buhay at kamatayan at ang kahalagahan nito. Napaalalahanan sila na ang buhay sa lupa ay may katapusan at hindi maiiwasan dahil ito'y itinakda sa tao. Ang pagpapatunay nito ay natala sa Hebreo chapter 9 verse 27 na ganito ang sinabi: It's appointed unto man to die once, and after judgment. Yan po ang sinabi sa aklat ng Hebreo 9:27 na minsang itinakda sa tao ang mamatay pagkatapos ay paghukom. Ang ibig pong sabihin ay itinakda. Pag itinakda po, mangyayari at hindi maiiwasan. Kapatid kaibigan, kung ito'y itinakda ayon sa sinabi ng Hebreo 9:27, hindi naman talaga pwedeng maiwasan. Siguro kapatid kaibigan, ang magandang magagawa mo ay harapin at paghandaan ito sa pamamagitan ng pagkilala mo at pagtanggap mo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo at kaluluwa mo. At ito'y maaaring gawin sa pamamagitan ng sumusunod na hakbang. Una, kailangan mong magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ang sabi po sa Gawa chapter 3 verse 19 ay ganito: Kaya magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong kasalanan. Yun po yung unang hakbang. Pangalawa, kailangan sampalatayanan muna si Kristo'y muling binuhay ng Diyos para maligtas ka.
Gaya ng sinabi sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa Kanya na muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yan po ang sabi sa Roma chapter 10 verse 9. Kapatid, kaibigan, dahil ikaw ay nagsisi na at nagbalik loob na sa Kanya at sinampalataya mo na siya'y muling nabuhay, binuhay ng Diyos, ang susunod naman ay dapat mong gawin ay tanggapin siya para mapabilang ka sa pamilya ng Diyos. Dahil ang sabi sa 1 John chapter 1, ang sabi sa John chapter 1 verse 12 ay ganito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kapatid, bago ako magpatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, ako ay magbabahagi ng isang istorya na aking nabasa patungkol sa isang tao na malapit ng mamatay. Dahil ang topic po natin ay tungkol sa kamatayan sa paggunita ng All Souls Day, kaya po ang ating istoryang gagawing illustration o istorya na ating babasahin ay patungkol din naman sa kamatayan. Ang isang taong malapit ng mamatay na siya ay humiling sa kanyang officer ng 3 kahilingan na ipapagawa niya kapag namatay na siya. Nais kong ikwento ang istorya na ito para mapulutan ng aral at magbigay kaalaman at magbigay paalala sa mga taong makaririnig sa nasabing istorya. Narito ang kwento ng 3 kahilingan. The story goes to the realize that death was coming and that he would not be able to return to his homeland in time. He told his officer, I am about to leave this world. I have 3 wishes. Do what I say. The general obeyed with teary eyes. Ang general po ay sumunod na lumuluha ang kanyang mga mata. At narito po ang 3 kahilingan ng nasabing may istorya ng kamatayan. Ang una pong kahilingan, my physician alone must carry my coffin. Yan po yung unang kahilingan niya sa general. Pangalawa, I desire that when my coffin is transported to grave, the path leading to the graveyard shall display the wealth I collected. Yan po yung sabi nung naghabilin.
At ang pangatlo po ay, my third and last wish is that both my hands hang out of my coffin. One of his generals was too surprised by unusual request that he asked Alexander for an explanation. Alexander the Great replied, I want the world to know the three lessons I have just learned. Yan po yung sabi. The king interpreted his wishes. Yung pong kahilingang pangalawa ay ininterpret po. At ang sabi po, I want my physician to carry my coffin. Yan po yung unang kahilingan. Because people should realize no doctor can cure and anybody, they are helpless in the front of death. Totoo naman po, pag ang kamatayan po ang dumating, wala na pong magagawa ang pisisyan at ang doktor, sapagkat iyan nga po ay itinakda, ang ayon nga po sa Hebreo 9:27, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay paghuhukom. Gaya po ng interpreted at paliwanag po ni Alexander the Great, na ang sabi niya, because people should realize no doctor can cure anybody, they are helpless in the front of death. Pag ang kamatayan po'y dumating na, wala na pong magagawa ang sinumang pinakamagaling na physician o manggagamot, sapagkat ito'y itinakda sa tao. Yan po yung gustong ipaalam ni Alexander the Great kung bakit niya sinabing, I want my patient to carry my coffin, because people should realize no doctors can cure anybody. They are helpless in the front of death. Front of death. Yung pong pangalawa, Alexander described his second wishes. I spend all my life earning riches, but cannot take anything with me. Let people know that wealth is nothing but dust. Totoo naman pong ang kayamanan ay walang riches, but cannot anything with me. Let people know that wealth is nothing. Ang kayamanan po'y walang kabuluhan. Yan naman po ang pinatitunayan naman po yan ng Mateo chapter 6 verse 19 and 20, na ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang, at may mga nakapapasok na magnanakaw. Salip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at walang nakakapasok na magnanakaw, at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Sinasang-ayunan po ng Bible ang paliwanag ni Alexander patungkol po sa mga kayamanang nakamit niya. Sabi niya, nothing. Alexander described, I spend all my life earning riches,
but cannot take anything with me. So wala pong bagay na nadala siya nung panahon ng kanyang kamatayan para ubusin ang panahon at oras sa pagkita at pagdami ng salapi na mauuwi rin naman sa wala sa panahon ng kamatayan, kung saan ang sinabi ni Alexander ay anything, cannot take anything with me. Yan po ang wala daw pong siya nakuha ang anumang bagay. At gusto niyo pong ipaalam sa let people know wealth is nothing but dust. Na ang kayamanan po ay walang kabuluhan at mapapauwi lang din sa lupa. Yan po ay pinatutuhanan naman ng Mateo chapter 6:19 na ating binasa, na pinapaalalahanan naman tayo ng Panginoon na wag naman nating gugulin ang ating panahon at oras ng pagpapayaman dito sa lupa. Salip isipin din naman natin nang magkaroon tayo ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit, na doon ay walang sumisirang tanga, kalawang at walang magnanakaw na magnanakaw. Darako na po tayo sa pangatlong wishes na hiniling po ni Alexander the Great sa kanyang officer general, at kasabay nito ang paliwanag. Ang sabi po ni Alexander third wishes, I wish all to know that I came empty-handed into this world and I will go empty-handed. Yan naman po ay talagang totoo, at yan naman po ay pinatotohanan sa aklat ng Ecclesiastes o Mangangaral chapter 5 verse 15. At dito po ay sinusuportahan ang pahayag po ni Alexander the Great, na ang sabi po sa Mangangaral chapter 5 verse 15 ay kung paanong tayo'y walang dala ng isinilang dito sa lupa. Yan po ang sabi ng Mangangaral. Sa daigdig wala rin naman tayong madadala. Sa pagpanaw natin wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Ang liwanag po ng paliwanag ng Mangangaral, kaya po ng sinabi ni Alexander the Great na wala naman daw siyang dumating dito, wala siyang anumang meron sa kanyang kamay, at siya naman din ay lilisan ng walang anumang madadala, kagaya po ng sabi ng Mangangaral sa chapter 5 verse 16 na ating pong binasa, kung paanong tayo'y walang dala ng ihinilang dito sa lupa, ay aalis din naman tayong walang dala dito sa lupa. Kaya kapatid, ang paalala sa atin ay hindi naman masama ang magsumikap at magtrabaho at magsimikap para naman sa pamilya, pero ang pinapaalala lang po naman ay wag namang maubos ang panahon at oras sa mga bagay ng pagpapayaman, dahil sa totoo lang paglisan mo na may wala kang madadala. Sabi po ni Alexander the Great na sinusuportahan naman ng mga talatang binasa natin sa Biblia. Si Alexander the Great po ay namatay noong June 11, 323 BC between 45 p.m. in the palace of Nebuchadnezzar II in Babylon at the age of 32. He was surrendered by his soldier. Yan po ang kasaysayan at mga kahilingan ni Alexander the Great. Kapatid, sa atin pong pagpapatuloy sa pagtalakay sa paksang ito, kapatid, kaibigan, maikli lang ang buhay at walang nakakaalam sino man sa atin kung hanggang kailan tayo lalagi dito sa lupa. Huwag nawang mangyaring dumating ang panahon ng paglisan natin dito sa mundo
sa lupa na hindi natin nagawa ang tatlong binanggit dito sa paksang ito, ang magsisi, ang magbalik loob sa Diyos, ang pagpapahayag na si Kristo si Kristo na ating Panginoon sa pamamagitan ng iyong labi, at ang pagtanggap sa Kanya sa pagsampalataya para maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kapatid, kaibigan, iyan ang ating tinalakay sa gabing ito patungkol sa buhay at kamatayan. Sana kapatid, naintindihan mong lubos ang ating tinalakay sa paksang ito patungkol sa katotohanang pagharap sa katotohanan ng buhay, na minsan isang araw tayo ay lilisan sa lupa at tayo ay mag-uulat sa ating Creator. Sana po kapatid, dumating ang panahon na kung ikaw ay lumisan na sa mundong ito, ay nagawa mo ang mga bagay ng kahilingan para sa iyong kaligtasan, dahil kung mahal mo talaga ang iyong mga mahal sa buhay, papaalalahanan mo sila upang kung dumating ang panahon na sila ay mamatay na, ay hindi sila mapapahamak, sa halip magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan kasama ni Kristo, na siya namang nagsabing ang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kasama ka at kapiling mo si Kristo, bagamat ikaw ay lumisan sa mundong ito. Kapatid, kaibigan, ang dalangin ko, kung gusto mo na magkaroon ng buhay na walang hanggan na ino-offer ng Panginoon, ngayon ang pagkakataon, hindi bukas, hindi sa isang taon. Ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Kung ang gusto mo ay matanggap si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ako ay mananalangin, at kung gusto mong sumabay sa panalangin ng pagtanggap at pagkilala sa Kanya bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas, na kung dumating man ang araw na ikaw ay lumisan sa mundong ito, at yun naman talaga ang mangyayari at hindi naman natin pwedeng takasan, ay wala kang pagsisisihan, sapagkat ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, ikaw ay nagsisi at kinilala mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung iyan ang gusto mo, sasamahan kita sa mikling panalangin ng pagtanggap sa gabing ito. Tayo ay manalangin. Ama, lumalapit kami sa iyo kasama ng sino mang nanonood na gusto niyang kumilala, tumanggap sa iyo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, Panginoon. Kung sino man ang sumasabay, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo siya na magawa ang bagay na ito, yamang ikaw naman ang tumatawag sa mga taong sa iyo'y kumikilala at lumalapit, Panginoon. Dalangin ko sa gabing ito, mula sa gabing ito, ikaw ang magpala, magproteksyon at magbigay sa kanya at gagabay sa kanya sa panibagong buhay, na kung siya ay tumanggap sa iyo sa mga oras na ito, mapagpalain mo ang kanyang buhay at ang kanyang bagong buhay, para kung dumating man ang panahon ng kamatayan, kami ay handang makakaharap sa iyo, sapagkat kinilala ka namin, tinanggap ka namin sa aming puso at buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Samahan mo kami, samahan mo siya sa kanyang bagong buhay. Kung binigas niya ang salita ng pagtanggap sa iyo, nagsisi siya sa mga kanyang kasalanan, siya ngayon, Panginoon, ay mapapabilang na sa pamilya ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa gabi ito, sa maikling pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ito pong aming panalangin.
sa kahilingan at panalangin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Salamat kapatid sa maikling oras ng pagsama sa akin sa pagtalakay sa gabi ito sa paksang Let's Face the Reality of Truth that someday we will live here on earth. Pagpalain, ingatan at proteksyonan tayo ng Panginoon sa gabi ito sa ating pansamantalang pagtulog sa gabi ito. Amen.